Isa sa mga tinatawag na non-modifiable risk factor pagdating sa obesity o labis sa pagkataba ang genes natin. Ibig sabihin, pagdating dito malabong may magawa tayo dahil hindi naman natin mamomodify ang genes. Pero alam nyo bang may mga naimbentong gamot na kahit papaano ay maaaring makakontrol sa epekto ng ilang mga genes sa katawan ng tao na related sa obesity? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Sinasabi po ng mga pag-aaral na considered na bilang disease o sakit ang obesity o labis na katabaan. Pero sa tingin ko, dapat ito ay nasa tamang konteksto. Kapag kasi sinabi nating obesity, ang classification na mayroon po tayo ay ang BMI kadalasan. Pero hindi kasi nito ina-account kung ano ang body composition ng tao. Ibig sabihin, hindi na-address ang tanong kung mataba ba yung pasyente talaga o maskulado ba siya. Kumbaga po, pwede pong mataas ang timbang ng isang tao at kung ibabangga ito sa kanyang height, po pwedeng maklasify bilang obese ang pasyente pero maskulado lamang pala siya. Kumbaga parang wrestler ng WWE versus sumo wrestler. Ayon po sa mga bago pag-aaral, mayroong mga genes na nagdidikta na ang pasyente ay pwedeng mas prone o mas less prone sa obesity. Pero ito ay hindi lamang po pagbibigay ng excuse sa mga taong hindi lamang nakakapagpapayat. Mayroon po mga pagkakataon na ang mga pasyente ay mas sensitive sa cravings at mas hirap talaga silang mag-control ng pagkain. Sinasabi po na mayroon silang nararamdamang mga mind chatters o mga signals sa kanilang mga brain or sa mga mind nila na pagdating sa kainan. At meron din po mga taong mas nag-give in din dito sa mga chatters na ito. Link din po ito sa mga hormones na pinoproduce ng ating mga katawan, sa ating mga utak at sa ating mga gut. Ayon din po sa mga pag-aaral, kapag ang mga hormones na ito ay mas nagiging active, mas nagki-crave ang mga tao, mas nakakaramdam ng kagustuhang kumain at mas nag-give in po sila sa pagkain. Kaya in turn, tumataba yung tao. Mas nato-turn on ang mga genes na ito kapag kumakain ng mas processed at mas matatabang pagkain. To the rescue din po ang siyensya dyan na mayroong mga gamot na nauuso ngayon na maaaring makatulong sa pag-activate ng mga receptors ng mga hormones na nabanggit natin. Nagdudulot yan po ng mas mabagal na gastric emptying time at mas nasusuppress po ang mga appetite dahil may mga receptors din po sa gut na kamukha ng receptors sa ating mga brain at sinasabi po nakatutulong ito sa pag-decrease ng sinasabing mga mind chatters sa mga obese individuals. Kapag ka nasuppress po ang appetite at nagdudulot ng feeling na parang busog dahil sa decreased gastric emptying time, mas less ang kakainin ng tao. Kaya naman, in turn, ay magiging mas mababa ang kanilang timbang. Ang problema lamang po sa ngayon, oo, maaaring makatulong ito pero medyo may kamahalan ang mga gamot. Para sa mga taong privileged, pwede po talagang makatulong ito. Pero para po sa mga tulad kong commoners, ang aking payo ay kung meron pong factor ang genes na nakakapagpataba sa atin, tandaan po na meron din naman po tayong ilang mga nutrition-related risk factors na modifiable o mga bagay na mayroon tayong magagawa. Pwede naman po natin gawa ng paraan ang mga pamamaraan ng ating mga pagkain. Out of sight, out of mind, ika nga, kaya suggest ko pong huwag bumili sa mga supermarkets sa mga processed na pagkain. Marami din akong videos dito sa pagpili ng mga mas tamang pagkain at isa nga po sa tips para dyan ay ang mas kumain ng mas maraming gulay para mabawasan ang pagkain ng mga refined sugars at refined carbohydrates. Isa pang tip, kung kakain po kayo ng gulay, mas mainam na punuin ang plato ninyo ng kalahati ay gulay at unahin po ang mga ito sa inyong mga kinakain. And then isunod po ninyo ang protina and then last yung carbohydrates po ninyo. This way, mas mapupuno agad ang inyong mga tiyan ng complex carbohydrates at mas makatutulong na yan para makaramdam kayo ng mas busog at in the long run pwede pong makatulong na mag-lessen ang inyong mga cravings. Isa pa, ehersisyo. Huwag niyong babaliwalain yan dahil malaki pong tulong yan. Isama na rin po natin ang pagtulog dahil ayon sa mga pag-aaral, around 6 to 8 hours ang average time ng tamang pagtulog para kayo ay magkaroon ng sapat na pagbabago sa timbang. Too little or too much may also be bad. At ayun, sana nga po ay nakatulong po ito sa inyo dahil ang gusto ko lamang naman talaga ay maging healthy kayong lahat. At sa huli, tayo lang din naman talaga magtutulong-tulungan kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!